Praise the Lord. Salamat sa toang maanindod ng mga pagdaig diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Ang tanan ba nakahatag sa iyahang pagdaig diha sa atong Ginoo. Hallelujah. Pinaagi sa atong mga pagdaig tanang mga gapos sa kaluya, gapos sa kawaladon, gapos sa kasubo. Pinaagi ang Diyos magauban ka nato. Amen? Hallelujah. So, nini nga kabuntagon, mag-add to ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, matahom, og mabugnaw ang ato ang kabuntagon karon. Amen? Hallelujah. So, salamat sa Ginoo nini nga panahon. Sa makausap pa, akong ginahangyo ang tanan sa pagbarog aron sa ato ang pagrespeto sa pulong sa Ginoo. Ang atong teksto makita sa 1 Chronicles chapter 9 ug atong basahon lamang ang central text ani nga chapter. So verse 22 nagaingon, all these who were chosen to be gatekeepers at the thresholds were 212. These were enrolled by genealogy in their villages, whom David and Samuel the seer appointed in their office of trust. Hallelujah. Salamat Amahan ini nga kabuntagon, salamat Ginoo sa imuhang presensya, salamat o Diyos nga doon na pami panahon Ginoo sa pagdaig, sa pagsimba, sa pagpaminaw sa imuhang pulong. Amahan akong nagaampo Ginoo, nga ang imuhang balaan nga spirito mo'y magahatag ka namog langit nung kaalam og kahibalo, mo'y magahatag ka namo Ginoo og kaigmat sa hunahuna aron among masabtan ang imuhang pulong. I pray Father that your anointing will flow, O God, bisan pa sa mong taliwala. Ako nagaampo Ginoo nga kanunay ka nga magauban sa among mga igdulungog, sa mong kasing-kasing, tuguti Ginoo nga kini nga pulong dili mahimong kawang Amahan og among mga pag-ampo nga magapabilin kini sa mong kasing-kasing aron mahimo namong gabayan Ginoo sa pagpamuhat, sa pagsimba, sa pag-alagad ug sa pagpuyo nini nga kalibutan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Bisan pa kanako Ginoo nga magabatbat sa imuhang pulong, I pray Father nga ang imong balaan nga spirito, ang imong dihog magauban kanako Ginoo. Lord God, aniyang imong ubos nga lagad himua nga instrumento nini nga kabuntagon, dalaygon ka sa walay katapusan ug among ibalik kanimo ang tanang dungog ug himaya pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Magapanglingkod. Hallelujah. So dili ta maglangan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nini nga kabuntagon tungod kay ang pulong sa Ginoo mo'y kalanon sa tuang kalag. Amen. Siguro dunay mga tao karon o dunay pipila sa tuwa nga wala na mahaw sama namo nga buntag sa iyo tinapay. Pero salamat gyapon sa Ginoo sa kana siya nga mga provision sa Ginoo. Apan nining kabuntagon ang pulong sa Ginoo dili nato himuong kawang. Amen. Kay mao nay magahatag natong kusog, magadala nato og kaalam, unsaon nato pagbuntog sa buhat sa kaaway, unsaon nato nga mutubo diha sa pag-alagad sa toang buhi nga Dios. Amen. So dadon ta mo sa tema nga nagaingon, the Redeemed Sentinel. So Redeemed Sentinel sa Bisaya mga tinubos, mga niluwas. Kitang tanan ba karon kabuntagon mga igsoon, mga tinubos ug niluwas ni Kristo. Amen. So walay bisan usa karon nato nga dili mga tinubos. Tanan nato karon mga niluwas diha kang Kristo. Amen. So I hope nga kitang tanan nakaila ni Kristo. Amen. So redeem, tinubos, delivered or restored by God through covenant mercy. Pinaagi sa pakigsaad og kaluoy ni Kristo o kaluoy sa Ginoo kitang tanan mga tinubos. So in Israel nga redemptive history, Israel nakaagom sila og pagsakop
pinaagi sa Babylonian empires for 70 years. So pinaagi nini, the Redeemed Sentinel, they were captured from the captivity of the Babylonians empire ni Nebuchadnezzar for 70 years. So in the fullness of Scripture, the Redeemed Sentinel is redeemed through Christ. Sa kung tanawon nimo in canonical nga perspective sa tibuok nga Biblia, we are redeemed through Christ. So sentinel, the word sentinel is a Latin word. So nga nagpasabot, guard, watchman, caretaker, gatekeeper, ushers. Doon na tayo ushers dihan, no? So sentinel, assigned to protect what is entrusted. So mao nay buti pasabot sa sentinel. So kung atong usahon ang atong tema, the redeemed sentinel means a person or community restored by God's saving grace and entrusted to guard what belongs to Him. So mga tao, usa ka individual, nga tinubos, pinaagi sa grasya sa Ginoo o gitugutan, entrusted sa pagbantay sa mga butang nga gihatag sa Ginoo kanato. That is redeemed sentinel. Mga igsoon, imagine nga naata sa panahon sa 7 churches sa Book of Revelation, and one of the church nga ako ang ganahan kayo nga basahon sa early history of the churches is the Church of Sardis. So imagine standing on the cliff of Sardis. So kani siya nga picture nagapamatuod lamang nga mao ni ang kahimtang sa Sardis. The city makita nimo high above the valley. So naagyon siya sa tumoy. Lisod kaayo nimo siya sa kupon. Doon na siya taas nga paril. Unya vertical. Para sa mga kaaway, impenetrable ang lugar sa Sardis. The citizens, the government of Sardis believed it was impossible to conquer. Tungod kay walay bisan army, bisan mga kaaway nga dilis nga gustong mo sulong sa lugar sa Sardis lisod para nila. Ingana ang pagtanaw sa mga kaaway ngadto sa city of Sardis. Bisan pa ang mga citizen or mga government, mga official anang dapita sa Sardis, nagtuog yun sila nga dili sayon sudlon ang dapit sa Sardis. But one night, o sa kagabi, a Sardian guard dropped his helmet over the edge. Natagak, siguro gabantay ito siya ba, nagpulaw. Sige suroy-suroy diha sa iyahang dapit kay nagbantay sa lugar or city sa Sardis, natagak ang iyahang helmet. Pagkadagak sa iyahang helmet, carefully he climbed down, doon na daay narrow, hidden path para moabot dito sa ubos. Unya, wa siya nakamatikod nga ang mga kaaway sila rapoy gibantayan. Ang nahitabo that night, while the city slept in confidence, ang tanang tao nangatulog sa syudad sa Sardis, ang mga watchmen, the sentinel, the doorkeepers, and even the guards sa ilahang syudad na hinanok sa pagkatulog. Ang usa ka Persian army, sa dihang nakita niya ang Sardian guard, nga niadto sa ubos, iyahang gitultol kung asa niagi ang Sardian guard. So, ang nahitabo,
No alarm sounded. No watchman shouted. The gates were never even attacked. Pero by morning, Sardis had fallen. Not because tungod kay ang paril weak, dili tungod kay ang mga kaaway stronger, but because the guards were danghag and were sleeping. They believe para sa mga Sardis, it was impenetrable. But twice, kaduha sa history, sa Sardis, kaduha sila napildi. Conquered by Cyrus of Persia and Antiochus III. The same technique, the same strategy, Sardis fell. Same weakness, same failure, not because the walls were weak, but because the guards were sleeping. Careless. Impregnable city fell due to their overconfidence and negligence. Muna'y nahitabo sa Sardis. Tungod sa hingatulgon nga mga sundalo, mga sentinel, nga nahinanok, mga watchmen, mga doorkeepers nga wala nagbantay sa ilahang station, sa ilaha kung asa sila na-assign, twice nga ang Sardis na-captured. Og hangtod karon ang Sardis, the church, the city of Sardis nahanaw. Wa gyud sila nakabangon pag-usab. Unsaray hinungdan? Tungod kay ilahang doorkeepers, the sentinel, wala nagbantay. What I have learned from the story of Sardis is this: strength is not in the height of the wall, but in the alertness of the watchman. Siguro, makatukod ta og tag-as nga mga paril, sistema, policy, reputation nga atong ginaampingan, mga balaod, financial stability, good education. But if the people responsible for guarding walay discerning, walay response, dili alerto, the structure becomes meaningless. Amen? Bisang pag-unsa kataas atong naabot sa atong edukasyon, bisag asa tagibutang sa Ginoo, bisag unsang policy ang atoang gisunod, mga balaod nga gibutang nato sa atong panimalay, mga pag-ampo nga atong gibuhat ngadto sa atong panimbahon sa simbahan, sa atoang komunidad, sa atoang nasod, kung ang katawhan dili magbantay, the structure walay kapuslanan. Strength, ang kakusog, is not found in appearance of protection, but in discipline, consistent nga vigilance, pagbantay sa mga butang nga gikatugyan sa Ginoo sa tuang mga kamot, sa tuang kinabuhi. Amen? Mao na ako ang nakita nga lesson to the story of Sardis. The church may have sound doctrine. Kita ato adyong barugan ang ato ang doktrina. The church may have a complete instruments. Dunay mga musicians, singers, dunay pastor that may preach faithfulness, mga members, leaders, structures, nindot may be in place. Pero kung ang usa ka members o sa ka church will stop guarding their hearts, complacent, kampante, mo-neglect sa mga pag-ampo, tugutan ang mga sala, i-ignore ang mga spiritual advices,
then weakness begins within magkadugay ang atong iglesia, ato ang pamilya, ato ang kaugalingon kung dili nato tagaan o dili nato himon nga mabinantayon ta sa tanang panahon, we will be like Sardis. God is sovereign. Tinuod, ang Diyos gamhanan. He is sovereign over the city. He is sovereign over our lives. He is sovereign over our family. Dako siya nga Diyos nga nagtanaw nato, but He appoints watchmen. Divine sovereignty, mga igsoon, na iyang pagkagamhanan does not cancel the responsibility para sa iyahang mga katawhan. And what is that responsibility? To become a sentinel, to become a guard, to become a doorkeeper, to become a watchman to our church, watchman to our family, watchman to our life as a redeemed man of God. Amen? So today, our overarching truth na gaingon, guard what God entrusts with discipline. Atong bantayan, pag maayo, mga igsoon, kung unsay, gitugyan sa Ginoo, sa atong mga kamot, sa atong kinabuhi, nga dunay disiplina. Unsay buti pasabot sa atong overarching truth, faithfully and consistently protect the sacred responsibilities God has placed in our care. Maybe dunay mga leaders nato sa mga church nga dunay gi-entrust nga mga ministry. Mother and father, the parents, dunay gi-entrust nga responsibility sa atong mga kamot. Matag usa ka nato dunay gitugyan sa Ginoo nga kinahanglan nga atong ampingan, because God is a God who creates everything, and what is our responsibility is to take care and protect what God has entrusted to us. Bisan pang mga kabtangan, that comes from the Lord. Your education, your talent, your skills, bisan pang kaalam, panimalay, pamilya, bisan pang financial, gitugyan na sa Ginoo sa tua. Because He created everything. He entrusted it. Unya ato ang responsibilidad nato is to take care what God has entrusted to our hands, to our life. Amen? So, back to the historical settings, sa gibasa nato sa 1 Chronicles chapter 9, kung atong makita diha sa picture, is a picture of the old temple sa panahon ni David. Mauning structure sa ilahang templo. So as we remember, Israel, na-captured sila by the Babylonian Empire for 70 years. O diha sa 70 years, the Babylon destroyed the city of Jerusalem. Iyahang gisunog ang Solomon's temple. Everything ruined. Walay nahabilin. So the book of 1 Chronicles, magigsoon, was composed, gisulat siya after nga napahigawa sila sa Babylonian Empire, or gitawag na to Babylonian exile. So, the book of 1 Chronicles, sa atong gibasa ganiha sa chapter 9, address to the restored and redeemed community of Jerusalem under the Persian Empire. So, makita nato that the Jerusalem, after the 70 years nga captivity, napahigawa sila. Nahimo silang redeemed people, restored people, or restored community because of Cyrus, the king of the Persian. So, the return from exile, gitabangan sila
ni Cyrus the Great. So they were, kung tanaw mo, mga niluwas, mga redeemed, mga restored community of Israel. So, maunay ilang gikalipay at last, after 70 years, napahigawa sila sa ilahang kalisod ngadto sa Babylonian Empire o pinaagi ni Cyrus the Great. So, in 1 Chronicles chapter 9 verses 1 to 8, makita nato is a listing of genealogies. Likely, kung tanawon nato, usa siya ka census, pero di po siya matawag na census. Why? Civic registry, ilahang gipatuman, ilahang gitan-aw tanang mga genealogy sa mga Israel. Kung kinsa tong sakop sa tribe of Judah, tribe of Ephraim, tanan ilahang gi bahin-bahin, ilahang gitan-aw kung kinsa tong mga nahabilin pa nga mga tribo sa Israel. So, nganong gikinahanglan nila ang census or the civil registry tungod kay gusto nilang ma-prove ang tribal affiliation kung doon na pa ba'y nahabilin sa mga tribo sa Israel basig dunay mga kanang mga Ruben nga wala na sa ilahang tribo o nahabilin ngadto sa Babylonian Empire, wala nakakuyog during sa ilahang sa pagka-redeem ni Cyrus. So, ila pong gitanaw kung nahabilin pa ba ang mga Levites, the lineage of Levi. So, tanan, pati ang Levitical eligibility, ilaha pong pangita ngadto sa mga Israel. So, the purpose of civic registry is gusto nilang makita ang continuity, not replacement. Gusto nilang makita kung doon na pa ba'y mga nahabilin sa mga tribo sa Israel. Dili aron alisdan ang ilahang serbisyo, kundili mapadayon. Kung example, kung kanisya from the tribe of Levi, dapat ipadayon ang iyahang buluhaton, dili sila alisdan. At that time, sa 1 Chronicles, wala na'y hari. Monarchy no longer existed. So Israel, although they were redeemed, they were restored, Israel is under the small Persian province. Ngano, they lost their political glory. Bisan pag tinod na redeem sila, pero under gihapon sila sa Persian Empire. So, God restored structured temple service. Maunay unang katuyuan sa Ginoo nganong dunay nahitabong civil registry. Dunay census nga nahitabo sa tibuok Israel after the Babylonian exile. Tungod kay gusto po niya nga pangitaon una ang mga gatekeepers. Kay para niya, the gatekeepers, the sentinel, is necessary to preserve holiness in order ngadto sa iyahang templo. Wa siya'y laing gipangita ang Ginoo, kundili ang muserbisyo ngadto sa iyahang templo. Una niyang gi-restore ang templo, ang pagsimba. Mga igsoon, God loves worship. Amen. True worship, diha nato makita ang paglihok sa Ginoo. The structure, kung tanawon nato maigsoon sa history, the structure changes. Nausab, nawa ang ilahang templo, nawa ang tanan nilang ilahang gi-enjoy before the Babylonian Empire. And in the New Testament, the structure changes. Nganong nausab pod ang structure sa diha nga si Jesus namatay, pati ang pagduol sa presensya sa Ginoo sayon, gipakasayon sa Ginoo. God granted access through Christ, but divine holiness does not.
Amen? Sa panahon sa Old Testament, ang pagdaig ug pagsimba diha sa Ginoo sa dihang muduol ang mga Israel moagi sila sa gatekeepers, sa mga sentinel, dili sila basta-bastang musulod sa templo. But today, ang atuang serbisyo, atuang mga pagdaig diha sa Ginoo, duna natay direct access to God, and that is because of the crucifixion of Jesus Christ in order for us to have salvation. Amen? Pero wala gihapon giabolis sa Ginoo that divine holiness, ang pagkamatinud-anon, pagkaputli is a response to the salvation nga gihatag sa Ginoo ngadto sa iyahang mga katawhan. Divine holiness does not abolish. Bisan pagdunatay direct access diha sa Ginoo. In 1 Corinthians chapter 16 verse 13 nagaingon, be watchful, stand firm in the faith. Bisan patinod we are now in the New Testament, but still, God is inviting us to be watchful and stand firm in the truth, in our faith. Na kinahanglan mabinantayon gihapon ta. Why God allowed this civil registry to be written in Chronicles? Sa naingon na nako maigsoon, restoration requires responsibility. God restored them through Cyrus the Great. Pero gikinahanglan gihapon sa Ginoo nga ang mga redeem, mga tinubos niya pinaagi sa instrumento nga si Cyrus the Great, they will have responsibility ngadto sa iyahang templo. A redeemed life requires a sacrifice duty. Nga ang mga tinubos nga kinabuhid, God requires a sacred, a holy responsibility before the Lord. Wa gihapon na gikalimtan sa Ginoo. He redeemed us. Tinubos niya ta, gihatagan niya tag kaluwasan. Upon the fruit of our salvation is to do the responsibility nga gihatag niya sa tuwa. He is not merely a God who redeems. He is a God who redeems and also commission us to do the great commission nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Amen? Wa gikalimtan sa Ginoo ang iyahang covenant to His people. He gave us salvation, gitagaan niya tag kaluwasan, apan ang pagkaputli, pagbuhat sa misyon nga gihatag sa Ginoo to preach, naagihapon, dili nato kalimtan. So verse 17, mga igsoon, gimension diha ang mga pangalan sa mga gatekeepers, the chief gatekeepers or the chief sentinel, the doorkeeper, the watchman sa templo sa Ginoo, Shalom, Acob, Talmon, and Ahiman. Mga Levites. The gatekeepers, dili sila mga kanang pari. They were Levites. Sa atong pagkahibaw, ang Levites is a priest. They were Levites but not priests. Kay ang sentinel or the gatekeepers during their time, Levites sila, naagikan gihapon sila sa tribo sa mga Levites, pero lahi sila og trabaho ngadto sa mga pari. The priest mao'y magdala sa mga halad, mao'y maghimo og mga ritual ngadto sa templo. So, the Levites or the doorkeepers, sila Shalom, Acob, Talmon, and Ahiman, sila maoy mga descendants of Korah. Siguro sa Bible, ato ang remember nga dunay gina-mention diha from the tribe of Korahites. So, sila ni. Korahites came from the Levites. So, they were appointed during Samuel and David time. Sa ilahang mga lulog-lula, mao na ning trabaho nila sa mga Korahites. They were the gatekeepers, tigbalantay, tigbantay, ushers, unang mga ushers na to diha. So, gatekeepers.
So, they were Levites, set apart by calling. They are not self-appointed. Dili sila kanabang tungod kay sila naa sila sa tribo sa mga Levites, automatic sila maoy mo silbi. They were called as Levites. Sinugdanan pa lang, sa panahon pa lang nila Samuel o David, gitawag na sila para mahimong mga gatekeepers. Ang ilahang mga lula o lolo. They were literal gatekeepers responsible for controlling access to the temple. So pag moabot ang mga tao ngadto sa templo aron sa pagdala silang mga halad, kaning mga gatekeepers, the sentinel, maoy mo hatag og control access ngadto sa templo. Dili sila basta makasulod kung di sila moagi aning mga gatekeepers. So the gatekeepers were not secular security or security guard. They were custodians of holiness. Nagamping sila sa mga halad, sila may mupahiluna ani bago nila ihatag ngadto sa mga pari, sa mga gamiton nga mga materyales, mga kupa, sila maoy gahimo ani aside from being watchmen sa templo. So what it reveals about God in these verses? Unsa may gi-reveal sa Ginoo ani nga mga bersikulo? God values stewardship and calling. Ang Ginoo nagtan-aw gayud kung unsa iyahang gikatugyan, iyahang hinumduman. God will honor the calling nga iyang gihatag diha kanimo. Dili niya ni kalimtan. Iyahang tagaag dakong pagtagad. He will honor every calling. He will honor being the steward sa mga butang nga iyang gikatugyan kanato. God appoints stewards for sacred responsibilities. Kita nimo, gikan sa ilahang exile, giuna gihapon sa Ginoo ang pinakabalaan nga dapit. In redemption, mga igsoon, God assigned roles before He demands performance. Sa dihang gitubos ta sa Ginoo, mga igsoon, nag-assign na daan ang Ginoo og ato ang buluhaton bago nato siya i-perform. But once we have this relation, ang Ginoo nakakita sa tuang mga pakigsaad. Ang Ginoo nakakita siya kung unsay ato ang gibuhat, gikasaad diha sa Ginoo. It is relational before it is functional. Ang ato ang pakigsaad diha sa Ginoo, my son, the way God will assign us to a task, it is relational. Kinahanglan sa ka nga mahimong redeem, mahimong tinubos sa Ginoo bago ka mo function sa iyahang buluhaton. Bago ka mahimong iyahang ulipon. Calling is rooted in God's covenant relationship, mga igsoon. Ang atong mga pagkatinawag, ato ang mga gihatag sa Ginoo nga mga buluhaton, ang ato ang kinabuhing Kristohanon is rooted in God's covenant relationship. Kung wala ta gipakamatyan sa Ginoo diha sa cross, tanan taharon walay pulos at tubangan sa tong buhi nga Dios. In Ephesians chapter 1, nakita na ko, my son, that the believers is a chosen in Christ before the foundation of the world. Pinili na ta sa Ginoo bago pa iyahang gibugna ang kalibutan. Muingon ka wala kay ministry, muingon ta wala tay ministry, naara ko dinhi sa church, okay ra ko nga naa ko ani, but everything
nga gihimo sa Ginoo sa toang kinabuhi. Before the foundation of the world, you are called. Unsay ato ang pagkatinawag to preach the gospel of Jesus. Unsao na tong pagkatinawag, we need to be faithful. Bisan pa sa pinakagamay butang nga gikatugyan sa Ginoo sa toa. The true believers in service originates from grace. Ang tinuod nga believers o nagtuo, tinubos, niluwas, Kristohanon, originates from grace, sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa grasya sa Ginoo, o pakig-usa nato diha kang Kristo. Diha nato mailhan ang tinuod nga tinubos, ang tinuod nga niluwas sa Ginoo, pinaagi sa iyahang grasya og dunay panaghiusa, pakighiusa diha kang Kristo. We serve because we first receive grace. This is a response to His covenant. Nisilbi ta diha sa Ginoo tungod kay una tang nakadawat sa iyahang grasya. Una tang gitubos sa Ginoo, una tang nidawat sa kalipay nga kita gikan sa yanang sa kasalanan, iya hatang niluwas, iya hatang gipasaylo. So ang pagserbisyo diha sa Ginoo dili siya burden, dili siya lisod himuon, because we have a union from or with Christ because of His grace. Respond ni mga igsuon to become a steward sa tanan niyang gihatag sa toa, sa tanang gikatugyan sa Ginoo sa toang kinabuhi. Respond nato sa iyahang grasya. Maunay timailhan sa tinuod nga tinubos og niluwas ni Kristo. Mo respond diha sa iyahang grasya. You cannot guard what you do not recognize as sacred. Amen? Do you believe it? Dili ta makabantay sa mga butang nga tanaw nato wala siya'y pulos, way silbi. You will not protect, value, or preserve something unless atong nasabtan that this butang nga gitagaan natong bili, it's worth and holy before the Lord. Amen? Our family is our first ministry. Gi-install na sa Ginoo, gihatag na sa Ginoo, diha kanimo bilang mga tinubos og niluwas sa Ginoo, and we are responsible to take care of our family, our children. The ministry nga gihatag sa Ginoo sa imuha as leaders, as members of the church is considered holy before the Lord. Coming to church early is considered holy and a reverence to the holy and holy and holy God. Amen? So you cannot guard what you do not recognize as sacred. If something is viewed as ordinary, kung sa tanaw nimo kining butang nga gikatugyan sa Ginoo sa imong kinabuhi, ordinaryo lamang, it will be handled casually. It will be neglected. It will be eventually lost. Kung tanaw nimo ordinaryo lang ni, bisan sa tong pamilya, sa mga bata, ministry, church, everything, financial, business, tanan, in general, ipasagdan lang nato ni, it will eventually lost. But when something is viewed as sacred, it is protected. Imuha yung protektahan. Tagaan ni mo priority. It is treated with discipline. Kung tanaw nimo kanang butang ngan gikatugyan sa Ginoo, diha kanimo is balaan. Kung imuhang gitanaw nga ang Diyos mo ay nagbuhat niini, then you will treated it with discipline. Ampingan nimo ang mga butang nga gikatugyan sa Ginoo diha kanimo.
A redeemed life produces responsibility. Ang mga tinubos, niluwas ni Kristo will produce responsibility, not complacency. Dili ka ng kampante na lang ta sa tuang kung unsay naa nato, but we will be responsible and treat it with discipline, mga igsoon, sa mga butang gigikatugyan nga dinhi ka nato. We guard our doctrines. Mao na'y pinaka-importante. Atong doktrina, ato ang gibantayan, giampingan, when we recognize the truth. Ang tinubos ni Kristo, nakaila siya unsay tinuod. We guard our Sunday worship when we recognize God's holiness. Amen? We guard our worship when we recognize that this is the sovereign God nga to ang gisimba. That this is the God who created us. That this is the God who redeems us. Gikan sa yanang sa kasalanan. We guard our calling as Christians, as minister, as worship leaders, as worship team, as leaders, as members, as family members, when we recognize it is entrusted by God. Kung nakitaan lang nato maigsoon nga kinigitugyan sa Ginoo sa atong mga kamot, then there is no question of commitment. We guard our life. Ako masubo jud kung magtan-aw mga igsoon sa karon nga mga trending nga dunay naghikog nilayat sa bridge. We guard our life when we recognize it belongs to Him. Amen? Kung nagtuo ka nga binuhat ka sa Ginoo, nagtuo ka nga ikaw tinubos, niluwas sa Ginoo, ampingan nimo imuhang kinabuhi, mga igsoon. Amen? Kung nagtuo ka nga dunay nagtubos nimo nga Dios, nga makagagahom, ampingan nimo ang imuhang relasyon na tubangan sa Ginoo. Amen? Hallelujah! We guard everything if we believe that God dwells on it. Kung nagtuutang nga kining mga butang, nagikatugyan sa Ginoo sa tuadiha, nagpuyo ang Ginoo, ato dyan na siyang ampingan. Pero og wala kay pagtuo, nga ang Diyos nagpuyuan na, nga kining butang, nagikatugyan sa Ginoo sa imuha, balaan at ubangan niya, then imong pasagdan, and eventually it will lost. Guarding is not earning salvation. Akong klarohon, mga igsoon, ang pagbantay, pag-amping, dili na siya pamaagi aron ka maluwas. Because wala tay buhaton, only Christ can save us. But it is preserving what salvation has entrusted to us. Amen? Kung nituo ka, ang kaluwasan, dili nato na siya mapalit. Pinaagi sa maayo natong buhat kay only Jesus can save us. But to preserve, to guard what God has entrusted to us, that is preserving kung unsay gihatag sa Ginoo sa tua nga kaluwasan. So what God redeems, He entrusts, and what He entrusts, He command to be guarded. Kung gitugyan na sa Ginoo kanang mga butang nga naa nimo, God entrusted it to us. You are worthy. Angayan nimong pasalamatan ang Ginoo ng mga butanga. Kay gitugyan niya na diha kanimo. So verse 22, atong tanawon, verse 22 and 23, nagaingon, altogether those chosen, registered by David and Samuel, they and their descendants. Maigsoon, ngano nga dunay gibutang diha nga chosen and registered, naga-emphasize the legitimacy of their appointment. Nga kini silang mga gatekeepers and sentinels, legit ang paghatag sa Ginoo sa ilahang ministry ngadto sa being a sentinel or doorkeepers.
continuity of divine order. Imagine, from 70 years, gikan pa sa Davidic, kay David, kay Samuel, after 70 years, nagpadayon gihapon ang ministry aning mga tawhana. Gikan sa ilahang mga kanunuan. After 70 years, kung asa sila nga ministry, ang ilahang mga lulog-lula, mao gihapon ang ilahang ministry. Their service was considered as position of trust. Mabasahan na to diha, had been assigned to their position of trust. Nag-wonder ko, nganong gimension ang position of trust. Kung tanaw nimo in the fullness of the scripture, position of trust is an office or role in which a person is entrusted with responsibility, expected to act of integrity, balaan, dunay integridad nga maayo, accountable for safeguarding something valuable, mao nay ilahang buhaton. They were appointed by David and Samuel. So kita nimo, ang ilang ministry, the significance of their calling comes from royal David. And then sunod, gimension si Samuel, meaning their position is grounded by royalty and prophetic. Kay si Samuel is a prophet. So, grounded in divine leadership. Doorkeepers lang sila. Tanaw nimo lang sila. Gatekeeper, sentinel. Murag wala kaayoy dako nga trabaho, pero kita na toon niya unsa ka bililhon ang ilahang trabaho. So they were, tanaw nimo, they were grounded in divine leadership. Tinawag yun sila sa Ginoo. They and their descendants, verse 23. This is a generational transmission of responsibility and faithfulness across time. They and their descendants, before the Babylonian captivity, gikan kang Samuel, David, King of Solomon, ug hangtod sa panahon sa mga gatekeepers, dunay nahitabong transmission of responsibility and faithfulness. Mga igsoon, serving and worship was not a temporary assignment, but a multi-generational stewardship. They and their descendants, dili siya temporary. Ang kanang pagsilbi, kanang mga pagdahig, pagkamatinod-anon sa imuhang ministry is not a temporary assignment, but a generational stewardship. Hangtod sa sunod nga kaliwatan, hikit-an ang imuhang kaliwat nga nangalagad gihapon sa Ginoo. Stewardship flows from belonging to Him. Our redeemed covenant members are entrusted with responsibility. Mga covenant keepers, ang kaliwatan nila Jacob. Ang kaliwatan sa mga gatekeepers. Gikan sa ilahang mga grandparents, hangtod sa ilahang panahon, they are entrusted with responsibility. What we guard today shapes what our children inherit tomorrow. Amen? What we guard today, a faith not guarded will not be inherited. Parents, a faith that is not guarded will not be inherited. Kung dili nato bantayan ang atuang pagtuo, atong kinabuhing Kristohanon, it will not be inherited by our children. Kung unsa imuhang pagka-faithful karon, it will matter
sa future sa to ang mga anak. Amen? Kung karon ikaw ginikanan, nagluya-luya ka, do not expect that your children will be faithful. Amen? It is a passing, a multi-generational commitment and stewardship. Guarding our faith. In the context of 1 Chronicles chapter 9 verses 22 to 23, the gatekeepers were appointed. Serve faithfully. Raise and pass their responsibility to their sons, to their children, a legacy. What is your legacy, parents, to your children? What is, unsa may imuhang ikabilin ngadto sa imuhang mga anak? Unsa mang modelo ang imuhang ipakita ngadto sa tuang mga anak? Unsa may ilahang rason nga mga lagad sila diha sa Ginoo? Now is the day nga magmatinud-anon ta aron mahimo tang modelo ngadto sa tuang mga anak. Amen. Saving faith is God's gift. Ang pagkaniluwas nato maigsoon gasa na gikan sa Ginoo. But the witness of the faith must be faithfully passed down to the next generation. Amen. Tinuod na mga igsoon. The knowledge of Christ and spiritual formation, disiplina nga atong gipakita karon being parents, mao gihapon na nga disiplina ang makatunan sa atong mga anak in the future. Amen? It must be intentionally taught in our children. Amen? Intentional. Bisan pa tinuod, wala tay isulti, pero kung makita nila, nahimo kang modelo ngadto sa imuhang mga anak, it will be intentionally. Guarding is stewardship, not control. Amen? You are guarding your faith to become model of this next generation. Siguro mangutana ta, ma-regenerate ba nato ang kasing-kasing sa atong mga anak? We cannot regenerate our children's heart, but you can guard the purity of your faith. Amen? Dili nato mausab na ang ilahang kasing-kasing, but as model of this faith nga ato ang naangkon, pinaagi ni Kristo, mausab ang makinabuhi aning nga mga batanon, aning atong mga sunod nga mga henerasyon. We will guard the purity of our faith, the seriousness of worship, the consistency of Christian life and example. Amen? Di ta maglisod sa future. Di na ta maglisod nga muagda sa tong mga anak kung kita mismo ilahang nakitan nga faithful at tubangan sa atong buhi nga Dios. Maunay mga redeemed sentinel of God. Mga tinubos, mga niluwas ni Kristo. God grants growth, but parents and leaders guard the environment. Ang Ginoo mohatag siya, grant siya, mutabang siya para sa kanang pagka-ugmad sa tuang kinabuhi. There will be growth. Pero mga igsoon, ang ato ang trabaho is to guard the environment. What will happen, parents, kung dili ta mabinantayon sa atong mga anak? Unsang mga butang nga maka-influensya kung dili ta binantayon sa tuang panimalay, matinga na lang ta, someday, our children, nausab sila pinaagi sa gadget. Someday, the future of this young generation, matinga na lang ta, nangausab, dili tungod sa doktrina nga si Jesus mao'y nagluwas, kundili kung unsay ilahang nakita sa ilahang mga environment. Amen? We have to guard
our faith, the purity of our faith. The spiritual discipline and boundaries nga itong gina-uphold, nga tuwang ginagunitan today, become the spiritual foundation of our children that will stand in the future. Kung say values, nga to atong ginabuhat karon gitipigan, mao po na values nga mapasa ngadto sa sunod nga henerasyon. Verse 24 hangtod sa 27. The gatekeepers were on the four sides. Wow! Makaingon ko, no blind spot. Kay four sides, good. From the east, north, south, east, and west. Gitugutan o gibuhat sa Ginoo ang structure nga wala gay mahitabo nga blind spot, nga wala gay kanabang unguarded nga location. So the discipline of the sentinel guarding all the sides, ensuring comprehensive oversight. Nga way makalusot nga trabaho sa kaaway, way makalusot nga mga impurity sa templo. Kay tanan dunay gatekeepers. So ilahang routine, tanawon nimo verse 25, their fellow Levites and their villages had to come from to time and share their duties for 7-day periods. Ang shifting nila, grabe. Unya ilahang trabaho, they were entrusted with the responsibility for the rooms and treasuries in the house of God. Their routine, stewarding treasury. Ma-imagine ako, dunay mga offering nga gipangdala sa mga Israel ngadto sa templo. Sila mao'y magatipig. Unya, verse 27, they would spend the night stationed around the house of God. Dunay pagpulaw, pagtukaw, rotation, spend the nights near the post. Bisan pa og pag dili lang pagtukaw, pati ang pagtulog, kinahanglan duol sila sa ilahang assignment, faithfulness. They open the gates every morning. Maoy ilahang trabaho. Kita, ato ang trabaho gani nga balik-balik, kapoy kayo, no? Kanabang taud-taud, hugas ng pod, bago pa lang hugas og pinggan, napoy hugasunon, ambot na lang ning hugasunon, mo'y pinakasakaon, bisag ako sakaon, kayo nang kuning hugasunon. So, spend the night near the post, they open the gates every morning. What I have seen, doon na sila organize nga trabaho, shifting, consistency, and vigilance. Mabinantayon ang mga gatekeepers, dili mo kumpiyansa sama sa nahitabo sa Sardis nga dunay pagkumpiyansa bisan pag-unsa kaligon ang ilahang paril napildi gihapon sila. Pero ang gatekeepers walay kumpiyansa. They had schedules, they had accountability, they had responsibility overnight. So pinulaway yun ni, og di ka mo pulaw, dapat ka sa tungod sa imuhang assignment nga matulog. Their proximity reflects vigilance. They live near what they are guarded. Ma-imagine nako, siguro treasury, bisag dili iyahang assignment, voluntarily, willingly, nga dito gihapon siya matulog. Aron og dunay kasikas, bisan pagdili siya ang magbantay, madunggan gihapon niya, hikitan gihapon niya. So, faithful guardianship requires consistency, not convenience. Maoy akong nakita nga lesson sa verse 24 hangtod sa 27. Nga ang pagkamatinud-anon sa usa ka butang, being a guardian,
being a sentinel, being a watchman, being in the church, being in doing the ministry, it requires consistency. Consistent, not convenience. Kay para sa ilaha, dili siya convenient nga bisan sa pagtulog tuag gihapon sila bisag dili nila bisag dunay gapuli-puli nila in 7 days pero tuag gihapon sila consistent, dunay pagbantay, dunay kahingawa, dunay kanang gitawag na to nga voluntaryo nga pagtrabaho sa buluhaton sa Ginoo. Because what you guard reveals what you value. Amen? Kung sa imuhang gibantayan, giampingan, gitrabaho, kung tanaw nimo, importante, bililho ni siya, that is valuing what God has entrusted to your life. So matod pa sa to ang OPM, my son, guard what God entrusts with discipline. Ang mga sentinels in 1 Chronicles, doon na sila'y disiplina sa ilahang kinabuhi. Ngano, bisan pa sa ilahang nahinanok sila, di man yun na to malikayan, di ba? As human as we are, pag matulog ta, mahinanok man yun ta, basta kapoy, just like sa kuha. Gahapon ba to? Nga, half day ko na to, kay piting kapuya yun ako, kay tulo ka, ang sanit thesis ako ang gibuhat sa ko ang ginaeskwelahan karon each nga subject tulo pagka kahapon tulog ko o half day. Pitijong kapuya sa ko ang utok. So bisag ingana ma-imagine nako sila nga bisag unsa nila kahinanok dapat vigilance uptick na dayon in times of emergency. Sama sa nahitabo last week. In times of emergency, naadayon atong mga kaigsunan to help. That is vigilance. That is gatekeeper, sentinel. So, discipline is not legalism. Dili siya legalismo. Ang disiplina nga buhaton nato sa tuang kinabuhi. It is stewardship in action. Amen? Disiplina sa oras, disiplina sa tanang butang, sa tuang kinabuhi, it is stewardship in action. God entrusted us time. Amen? God entrusted everything sa tuang kinabuhi. O kung mahimo tang maayo nga mga tinugyanan, that is a response to God's grace. Amen? Response nato na sa atong pagka-niluwas. Pagka-tinubos ni Kristo diha sa tuang pagka-makasasala. So being a redeemed sentinel required continual vigilance. Amen? Nagtuo karong kabuntagon mo igsuon nga mga tinubusta, mga niluwasta. Amen? So kung tinuod nga niluwasta, tinubos, it is required continual vigilance. Mabinantayon ta sa tanang panahon, mga igsoon. Dili lang okasyon, di lang seasonal ato ang pag-alaga diha sa Ginoo, because faithfulness is proven in routine obedience nato. Amen? Ang pagkamatinud-anon, ma-prove nato na maigsuon sa ato ang pagkamasinundanon sa pulong sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo sa tuang kinabuhi. Lastly, faithfulness is measured not by intensity but by consistency. Amen? Dili siya ma-measured atong pagkamatinud-anon kung unsa ta kadasig karon, unsa ta kainit, nag-aso-aso. May imagine ako ng bagong Kristohanon. Kinsa may niagi din hinga ng bago pa nimong nadawat si Jesus sa imong kinabuhi. Pisag wala pa alas 7, alas 6 na naka. Una pa ka sa pastor ni abot, maunay grabe nga kainit. That's why Revelation says, remember your first love.
Amen? Kay nindot kaya itong una nimong natagamtaman ang unang gugma diha kang Kristo. So faithfulness is measured not by intensity, but by consistency. Ngano? Because the strength of a ministry is determined at its gates. Ang kusog, the strength of our ministry, madetermine nimo na siya diha kung unsa ka mabinantayon sa door, sa pirtahan, sa imuhang buluhaton. Pero kung ang sentinel gani whose lips invites invasion. Kung di ta mabinantayon, sige lang ta og katulog sa atong pag-alaga diha sa Ginoo, sige lang ta og part, sunod tuig madasigo na pud ta, karon luya na pod, ugma dasig na pod, you are inviting invasion. And eventually, it will lead to loss. Amen? Maong wake up, mga igsoon. Wake up! Wake up! It's time to renew our promise before the Lord. Amen? Because faithfulness is not a short term. It is not seasonal, dili siya seasonal, dili occasional. It is not temporary. It is not by choice or by chance. It is not how loudly you start in serving the Lord. It is a long-term accountability, a repetitive obedience before the Lord. Kinahanglan natong magmatinod-anon, mga igsoon. Bantayan nato ang atong pagtuo. A redeemed and secured in Christ produces seriousness and stewardship. Amen? Kung niluwas, tinubos ta, mga igsoon, ug nagtuo ka nga that you are secured in Christ, it produces seriousness sa imong pagka-tinugyanan. Kung tinuod nga niluwas ka ni Kristo, be serious in serving the Lord. Amen? The redeemed, I believe that the redeemed do not guard to stay safe. Ang mga tinubos, do not guard to stay safe. Nga kinahanglan magbantay sila aron maluwas? No. They guard because they are entrusted by the saving grace of Jesus. Mo na'y tinuod, mga igsoon, nagbantay ta, tungod kay niluwas ta, pinaagi sa grasya sa Ginoo. Amen? Faithfulness and discipline is not means to earn redemption, but it is a response to God's saving grace. Kay ang ato ang pagkaniluwas sama sa Israel, ang ilahang pagkaniluwas, giluwas sila ni Cyrus the Great. Unsang ilahang response? To serve more, to serve great in the presence of their God. Sa templo kung asa sila gi-assign. We do not guard to be redeemed. We guard because we are redeemed. Amen? Dili sakto nang kinahanglan na akong mabinantayon aron maluwas ko, aron dawaton ko sa Ginoo didto sa langit. No. We serve, we guard because we are a redeemed sentinel of God. Amen? So, remember, what God entrusts must be guarded with reverent consistency sa tuang kinabuhi. Amen? Musicians, singers, what God entrusted to you must be guarded with reverent consistency. Amen? Leaders, church members, what God entrusted to your lives, to your hands, it must be guarded with reverent consistency because we are redeemed. Amen? We are redeemed by God's saving grace. So in summary, our redeemed sentinel is called by grace, sama sa Israel,
They were called by grace. They were saved. But for us now, a redeemed sentinel is called by grace. Mga niluwas ta ni Kristo, pinagitawag ta ni Kristo, pinaagi sa iyahang grasya. We are structured by discipline, sustained by His faithfulness. Amen? Matod pa sa Ephesians chapter 2 verses 19 to 22 na gayon, believers are described as God's household. And 1 Corinthians chapter 3 verse 16, believers are called God's temple. Mga templo ta ni Kristo. So the dwelling of God, kung tanawon nimo sa to mensahe from the First Chronicles, the dwelling of God is transitions from the building sa katong temple of the Lord. Now, it is to redeem community. When Jesus died on the cross, He redeemed us as community. He redeemed us. Niluwas ta, tinubos ta ni Jesus. So guardian, being a guardian, shift from architectural to spiritual realities. Diba? Ang mga sentinels, the doorkeeper, ilahang bantayan ang templo, ang gate sa templo. But now, when Jesus died on the cross, we have to guard spiritual realities sa tuang kinabuhi. God entrusted sacred responsibilities ngadto sa mga niluwas ug tinubos ni Kristo, and our discipline will preserve what grace has restored to us. Kung unsay gibuhat sa Ginoo sa cross, ang grasya maoy maga-restore, mo'y muhatag nato og kadasig sa pag-amping sa tuang mga God had entrusted to us. So what will we do? We have to guard our doctrines. We have to guard our moral integrity. We have to guard the ministry. Atong bantayan ato ang pamilya, atong bantayan ang mga gasa nga hinatag sa Ginoo, tanan nga gikatugyan sa Ginoo sa taong kinabuhi. We have to guard it. Amen? Because we are redeemed by the saving grace of our Lord. So, unsa may angayan natong buhaton mga igsoon? Unsay angayang buhaton sa mga tinubos ni Kristo? A redeemed soul becomes a watchful heart. Amen? The gatekeepers, kung tanawon na to, were not warriors on battlefields. They were watchmen at doors. Pero makita nimo, their faithfulness preserve worship and holiness. The believers in Christ are not saved into passivity. Dili complacent, dili inactive, dili disengaged ang tinuod nga mga niluwas ni Kristo. They are stationed as responsible sentinels. Amen? Mga niluwas bata ni Kristo. Amen? So we are responsible doorkeepers. We are responsible sentinels. Yes, salvation is entirely of God. In Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. But the saved are called to active faithfulness, active in service. That is a redeemed people. Amen? The gatekeepers were not guarding to become covenant people. They guarded because they already covenant people. So ang pangutana, maigsoon, the question is not whether God has redeemed, but whether the redeemed will stand watchful. Amen? Maunay, dako kayong pangutana. Kung ang mga tinubos ba ni Kristo mahimong mabinantayon. Kay ang kaluwasan maigsoon, diha lamang kang Kristo, but our responsibility, we are not saved into complacency, but we are saved to engage in doing and giving glory before our
God. Hinumdumi, guard what God entrusts with discipline. Amen? Bantay, mga igsoon, kung unsay gikatugyan sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, especially our service for the Lord. Hallelujah. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Nini nga kabuntagon Ginoo, salamat sa imuhang pagpahinumdum kanamo Amahan, that we have to guard it, what you are entrusted to our lives, O God. Salamat Ginoo, as parents, ikaw Ginoo mo'y magatabang namo Ginoo, nga mahimo kaming role model to our children in serving you, O God. Help us, Lord God, to guard our family, our children, O God, when it comes to the purity of our faith, Lord. Himua kaming panalangin. In serving you, Lord God, I pray, Father, help us, O God, nga mahimo kaming efficient, effective Ginoo ngadto sa mga buluhaton nga imong gisangon kanamo o Dios. As leaders of the church, Lord God, help us to become a role model. Help us, so God, nga mahimo kaming panalangin. And as the congregation Ginoo nini nga iglesia sa Word International Ministries Palumpon Ginoo, I pray, Father, that every one of us right here, Lord God, right now, Lord, dili kami mahimo Ginoong complacent, but we will engage, oh God, in serving you faithfully, Lord God. Hallelujah. Salamat Ginoo. I pray, Lord God, sa imong mga katawhan ini nga kabuntagon Ginoo, nga mga tinubos ug niluwas nimo nga naa karon sa kaluyahon Ginoo. In the name of Jesus, I pray, Father, that you will speak to their hearts right now, Lord God. Ug among ginahinginlan ginang spirito Ginoo sa pagkamaluyahon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. I pray, Father, for your piercing sword, Lord God, nga mao Ginoo mo'y magahikap sa iyahang kasing-kasing right now in the name of Jesus. Sa mga tinugyanan usab nimo Ginoo, sa imuhang mga panalangin ako nagaampo Ginoo, give them wisdom, Lord God, tag-ai sila Ginoo og kaalam og kahibalo unsaon nila pagbantay og pagdumala Ginoo sa mga panalangin nga imong gikahatag diha kanila o Dios. Sa mga pamilya Ginoo nga dunay mga struggles ilahang mga children's, Lord God, I pray, Father, that you will give them wisdom and knowledge, Lord God, in the name of Jesus. Sa mga batanon Ginoo nga nahimong disobedience ngadto sa ilahang mga ginikanan, I pray for that heart, Lord God, it will be redeemed, oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat Ginoo that they will know your saving grace, oh God. Salamat Amahan. I pray for this word, Lord God, nga mahimo Ginoong panalangin. Tuguti nga kining pulong dili Ginoo mahimong kawang, but it will bring transformation to our hearts, oh God. It will bring change to this community, Lord God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Salamat Ginoo sa breakthrough nga imuhang pagabuhaton. Nagatuo kami Ginoo, because we are saved by your grace, we are redeemed by your blood, and one day, Lord God, as we look back, Ginoo, dili namo Ginoo itugot nga dili kami makahatag og testimonyo nga ikaw ang Diyos nga nagatiman kanamong tanan Ginoo. Father, we give back all the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen and amen.